Naririto sa ating munting tahanan sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo. At nais ko rin pong batiin ang mga aming nanay at tiya na narito ngayon. Alam natin na patuloy ang pagkilos ng banal na Espiritu sa kanila dahil sabi nga yung progreso kasi ng bagay na ginagawa ng Panginoon ay unti-unti lang kasi alam natin hindi naman ito biglaan para sa ating buhay. Ang pagbabago ay hindi bigla instant kasi tayo ay nasa laman pa, kaya asahan natin ay unti-unti, sabi ko nga, hindi man tayo mabago na maging kagaya ng Panginoon ng biglaan. Alam natin na patuloy na ginagawa ng Panginoon ang bagay na kailangan na linisin tayo muna bago tayo dumating sa kasukdulan, sa katapusan nitong mundo kasi bago tayo niya kuhain, bago tayo iangat niya sa kanyang kaharian ay dapat muna, kagaya tayo dinadalisay muna rito sa ibabaw ng lupa. Kaya maraming pagsubok at maraming kinakaharap tayo na kung minsan, sabi nga ng iba ay hindi kaya kung hindi ka totoong Kristiyano. Di ba ba? Kaya kung totoo ka pong anak ng Diyos ay walang imposible. Walang hindi kayang gawin ang Diyos na buhay na hindi natin malampasan ang lahat ng pagsubok na ito. Sabi ko nga, ilagak lang natin ang lahat ng bagay, anuman ang paghihirap, suliranin na dinadanas natin sa ating mahal na Diyos, sa ating Panginoong Jesucristo. Kasi ang lahat ay ginawa niya na, pati ang pagliligtas ng mga bagay na hindi natin kayang gawin ay ginawa na yun ng Panginoon. Kaya ang kaligtasan ay dumating na sa atin mula pa ng si Jesucristo ipako sa krus. Tayo tinubos na sa lahat ng ating pagkakasala. Kaya wag na tayong magpatuloy sa kasalanan. Iwasan na natin makagawa ng mali at hayaan natin na makita ng Panginoon na tayo'y nagpapasakop sa Kanya upang sa ganun ay hindi na tayo hatulan na kagaya ng iba kasi alam naman natin na ang bride ay hindi na hatulan. Pero yung mga kapatid natin na alam natin na hindi pa nakakaunawa ay sila ang hahatulan sa panahon ng paghukom. Kaya salamat ng Panginoon at ang revelation din na binigay ng ating Panginoon na lahat ng mahal natin sa buhay ay makakasama natin yun sa piling niya. Yung biyayang yun ay alam natin, yun ay panghawakan natin, bagamat ang kapatid natin ay mga mahal natin sa buhay, ang iba ay hindi talaga nakaunawa sa Panginoon. Pero alam natin na sila ay sa claiming, naroon sila. Sabi ko nga, pati yung mga taong nakagawa sa atin ng mabuti, kahit simpleng bagay man yun, ibibigay yun ng Panginoon pag hiniling natin. Dahil tayo ay bride ni Jesus Christ,
At tayo ang kapunuan ni Jesucristo. Amen. Alang, at kaya ang umaga pong ito ay binabati ko ang lahat at binibigay ko po muna ang pagkakataon sa ating pastor, si Pastor Henry, para sa pasimula niyang mensahe. Sorry po, si Brad pala, akala ko si Pastor muna mo. Brad, welcome. Amen. Amen. Salamat po sa Panginoon. Pangatlong beses ko na dito. Ano po? Yung una doon sa kabila. Sa Kumon. Yan. Pangalawa dito. Yan sa baba. Sa may resort. Pangatlo po dito. Kaya salamat sa Panginoon dahil tayo po ay pinagsama-sama uli para magpalakasan. Hindi naman tayo nagdodoktrinahan. Wala tayong aral na okay lang, tanggapin nyo itong bitbit na namin na aral na galing sa Pasig. Yan, magkasama kami ni Pastor Jason. Yung pastor po namin sa Pasig, sama si Sister Rose, yung kanyang asawa. At hindi naman natin bitbit yung doktrina nila Pastor Henry na galing naman ng Angeles. Hindi rin naman tayo nagdala ng doktrina nila Pastor Norpil, nila Pastor Alvin. Diba? Hindi po eh. Ano lang tayo, palakasan lang no mga kapatid. Tama. Kasi hindi naman na hindi naman na sa atin bago yung tinatawag natin na end time message. Yeah. Ito po paalalahanan na lang kung sino tayo ngayon. Tama. Tapos pag nalaman mo kung sino ka, ano yung ministry natin ngayon. Tama. Di po ba? At pag nagawa na natin yung ministry natin, kailan tayo uuwi? Yeah. Diba mga kapatid? Tama. Kasi mahirap na dito manatili. Kasi kagaya namin, ang trabaho namin, nakababad kami sa sa computer, sa laptop. Kaya kahit na hindi pa ganun katanda, medyo pagka natingin ka sa malayo, medyo alabo na ng paningin mo eh. Di po ba? Hindi na talagang na yan eh, yung mga sakit natin, patunay yan na hindi tayo talaga taga dito. Tama. Mga kapatid. Yeah. No po, although mahirap talaga yung may sakit, kaya lang, pagka pinaalala sa ng Panginoon kung sino ka, hindi pala ako mananatili sa kalagayan na ito. Amen. Tama. Di po ba? Hindi pala ako mananatili na parating kapos, parang parating kulang, parating nag-aalala. Yun ang unang inayos po sa atin ng Panginoon na naging sigurado po tayo kung sino tayo mga kapatid. Hindi naman ulit nandito tayo sa isla, yung kapahayagan na binibigay ng Panginoon sa atin, maliit. Kumparado sa mga nasa syudad. O yung nandun sa mainland, pareho lang po. No, mga kapatid, kaya ang Panginoon hindi nagpapabaya. Lahat ng bahagi ng Panginoon, parati niyang papaalalahanan. Hindi ka maliit, hindi ka kapiranggot, hindi ka kapraso. Diba? Hindi ulit wala kang sasakyan, hindi ulit aandap-andap yung internet natin, wala tayong internet, hindi ulit parati tayo namumroblema sa lagay ng panahon, parang pinabayaan ka ng Diyos. No. Hindi ulit itong kapraso na bahay-sambahan natin hindi ito sukatan na parang maliit na maliit na hindi ka masyadong pinapabura ng Diyos. Hindi mga kapatid. Kasi ang tunay na bahay ng Diyos, tunay na templo ng Diyos, itong katawan natin. Amen. Kaya ang templo ng Diyos, hindi siya nandito lang na nakatayo dito. Ang templo ng Diyos, naglalakad dyan. Sumasakay ng bangka. Nag-aaral. Nagmumotor. Nagtatricycle. Nagluluto. Nangingisda. Yun ang templo ng Diyos, mga kapatid. Amen. At dahil yung templo ng Diyos ngayon, naglalakad, nakikipag-fellowship sa ibang tao, yung kaligtasan ngayon, ang lumalapit sa tao. Tama. Yes. Correct. Dati, yung aral sa atin? Pumunta ka sa simbahan para ka maligtas. Mali. Diba? Ngayon, ang ginawa ng Diyos, yung mismong simbahan na yung pumupunta sa tao. Tama. Yung tunay na simbahan. Kung saan naroon ang tunay na pagsamba. Dito nakatira yung tunay na pagsamba sa laman na ito na masakit na yung mga kasukasuan. Diba? Na may mga iniinda tayo ng mga karamdaman sa katawan. Di po ba? At hindi lang tayong matatanda, kasama tong mga anak natin. Tama. Alam niyo ba mga kapatid, pag may gumawa ng mabuti dito sa mga maliliit nating anak, may reward yan sa Panginoon. Tama. At pag sinasabi natin reward, buhay na walang hanggan yun, mga kapatid.
Kaya hindi na tayo ngayon mag-aalala na ako na-appreciate ko yung sabi ni Pastor Saldi kagabi na may mga tao talagang gusto nating siran. Damdamin talaga natin yun, no, mga kapatid. Lalo na yung mga ambabait sa atin. Parang nung panahong naging mabait sila sa atin, nang hinayang tayo, hindi natin na ipasok yung salita ng Diyos. Tama. Tapos nasagasaan, namatay. Di ba? Kaya lang ngayon, may mas mataas tayong unawa ngayon na hindi mo man yan nasiran, hindi mo man yan na pakitaan ng salita ng Diyos sa Biblia o ng mga preaching ni Brother Branham, dahil nakagawa sila sa iyo ng kabutihan, pasok yun sa eternity. Amen. Correct. Yeah. Tama. Grabe no mga kapatid. Pati yung mga mahal natin sa buhay na miski anong pilit natin, ayaw sumama sa church, pero mahal ka niya. Tama. Amen. Amen. Pasok sa eternity. Amen. Pag ikaw ay nabago, pag nag-body change natin, yung araw na yun, kasabay din sila. Hallelujah. Amen. On that same day. Same day. Correct. Iba masarap nun no, mga kapatid. Dati natatakot kami ganun. Laking simbahan po kay Pastor Father ko eh. Talagang kulang na lang, hampalusin kami ni Papa para lang pumunta ng church eh. Lahat ng kapitbahay, obligado yan. Iniisa-isa ni Papa yon. O malapit nang dumating ang Diyos. Pasok na kayo dito. Baka mamaya dumating si Lord, nasa labas kayo ng pinto. Di kayo kasama. Siyempre, matatakot yun. Mga taga-bukid kami. Malay namin yan? Mga magsasaalang kami. O di ngayon, yung buong namin yung buong lugar ng bukid na yun. Ni Papa yun, na-convert ni Papa yun. Kaya na ngayon, meron na tayong mas malawak na unawa. Amen. Tama. Diba? Ayaw nyo umatin, okay lang. Kasi baka, minsan hindi ko na-share. Kasi minsan, baka mabulunan kayo, no? Oh. Kasi pagka sinabi mong may propeta, matik, ano iniisip ng mga nasa labas? Bula ang propeta yan! Yun ba yun? 24 ba yun? Favorite verse ng isang kaibigan namin, pastor yun eh. Pinokus niya yung preaching niya sa bulaan. Hindi niya pinokus doon sa totoo. Diba? Dapat ang focus natin, mga kapatid, sino ba yung totoo na yan? Tayo, mga kapatid. Amen. Hindi ka na ngayon matatakot na angkinin niya na hindi ko kabisado yung pinipreach nila Pastor Norpil, nila Pastor Alvin eh. Medyo hindi ko pa masyadong intindihan. No, mga kapatid, pero hindi. Ang ang kapahayagan ng Panginoon, napakasimple lang. Tama. Yeah. Iisa lang yung pinaka-final na kapahayagan bago tayo umuwi. Ano po yun? Ang Diyos nasa laman uli. Amen. Amen. Correct. Yun lang, ganun lang siya kasimple, no, mga kapatid. Parang si Lord Jesus Christ 2,000 years ago, nasa laman siya. Ngayon, nasa laman uli siya. Amen. Anong anyo? Tayo. Tayo. Lalaki, babae, bata, matanda, may sakit o wala. Tama. Correct. Tayo ngayon yung bahagi ng Diyos na nasa laman. Yeah. Amen. Ano trabaho natin ngayon? Magbigay ng buhay. Correct. Kahit hindi mo yan masira ng malalim na na pinag-i-enjoyan natin ng mga kapatid. Tama. Kaya tayo ngayon naglalakad, nagtatrabaho, nakikipagkapwa-tao para po yung mga predestinado magkaroon sila ng chance na ma-meet tayo. Dalawa lang naman ang gagawin nila pag na-meet tayo, kabutihan o kasamaan. Tama. Kaya lang, hindi na tayo ngayon nakapokus doon sa nakakagawa sa atin ng hindi maganda. Dati ganun eh. Masyado tayong mainit. Di ba? Nako, hira ko. Ano naman pinagsasabi sa akin ng kapitbahay ko. Doon na naubos yung maghapon mo. Di ba? Ngayon, mas natutuwa tayo na, grabe, nagawan ako ng kabutihan. Amen. Hindi ko alam kung magkikita pa kami, pero dahil sa maliit na bagay na nagawa sa akin noon, pasok yan sa eternity. Amen. Amen. Right. Doon na tayo ngayon mas nagagalak, no, mga kapatid. Kasi doon na tayo nilalagay ng Panginoon na unawa. Ngayon, yung mga nakapagbigay sa atin ng sama ng loob, siguro, sasamang konti loob mo, maya, kalimutan mo na. Tama. Bakit? Mas nakita mo ngayong maghapon sino yung nakagawa sa'yo ng mabuti. Amen. Yun na yung ministry natin, no, mga kapatid. Tama. Ganun lang siya kasimple. At napakasarap po sa pakiramdam na hindi ganun kahirap na yung pagpapaliwanag ng Panginoon. Meron kasing mga nagpapaliwanag na sa harap lumiwanag, lumalabo. Hindi. Dapat, pag maliwanag, maliwanag talaga. Diba? At simple lang. Ano po? Amen. Ito, basa lang tayo. Dagdag lang ng mga kagaya na nung napag-share ang kagabi. Napakaganda po nun. Ina-share ni Brad. Kaya hindi tayo makita. Dahil ang nakikita nila, ito naman. Tama. Diba, sanay ang mundo kasi na ang makita nila maganda, gwapo, makinis, matangkad, mabango.
matangos ang ilong. Eh pag ang nakita nila, ganyan ang ilong. Diba? Tapos, ano ka, maitim ka, sunog ka sa araw, pawis-pawis ka dahil naglalakad ka lang. Hindi ka nila masyadong napapansin. Tama. Di po ba? Kaya lang, diyan nalulugod ang Panginoon ngayon eh. Yes, Yung tama. maging simple lang. Amen. Amen. Di ba mga kapatid? Itong kasimplihan ng mga itsura natin na to, ito yung expression ng Diyos ngayon. Diyan nagtago. Dito ang Diyos ngayon sa mga katawan po natin, no? Kahit na minsan may sakit, minsan parang pakiramdam mo, wala ka, kapos ka. Hindi. Ano po yan, maya-maya ipapaalala uli sa ng Panginoon. Amen. Niloob ko yan. Diba? Para nang noon, merong mga mabigyan ng buhay. Amen. Correct. Ito yung perpektong kalooban ng Panginoon na ma-express tayo sa panahon na to, no, mga kapatid. Kahit bata ka, matanda ka, babae, lalaki, hindi kailangan na ano ka, nagpipreach. Diba? Kahit sa mga simpleng kalagayan lang po natin, ano, may naipe-play sa eternity at ako-confirm naman na sila talaga ay sa pagsunog. Meron talagang gano'n, no? Kaya lang, hindi na doon tayo pinapapokus ng Panginoon. Tama. Kundi doon na sa mga makakasama natin sa eternity. Amen. Diba? Salamat sa Panginoon. Mga napakasimple lang ng mga kapatid. Kaya nung binuksan kami ng Panginoon, grabe rejoicing namin. Kasi problema namin noon, ako unang-una yung lola ko. Kasi yung lola ko espiritista eh. Right. Eh siyempre, mga batang muso, mga ganito, mga maliliit pa. Oh. Nag-ano kami, si Lola, magpapa, sa bahay yun. Tatawagin namin sila San Pedro, sila Pablo, minsan si Jose Rizal yung guest namin. Sasalita siya ng Loli Metangre. Totoo! Na kabisado rin pala ng mga espiritu yung mga ganun, ano. Tapos pagkaan ba, si Pablo, magbabanggit siya ng mga Bible, nakapikit yung medium, tapos nagbabanggit siya ng mga verse sa Bible. Eh ngayon, nung napunta naman ako sa born again, dahil nga si Papa naging born again, naging pastor, ano pala yung mga ganun? Sabi pala ng Bible, ano pala yun? Diba? Yung ano tawag dito? Susunugin sa impyerno. Namatay na yung lola ko. Paano yun? Tama. Kaya lang, ang lola ko, mahal ako. Tama. Yan. Laking lola ako. Diba? At mahal ko yung lola ko. Token ko yun. Yeah. Mga kapatid, kaya ngayon hindi ako nag-aalala kung nasaan yung lola ko. Kasama na ni Papa ngayon. Patay na rin si Papa eh. Masaya sila ngayon na naghihintay ng kanilang body change. Amen. At yung lola ko namatay 84, 85 years old. Pag nag-body change, mga magkakaedad lang tayo lahat. Amen. 18 to 21 years old. Hindi na ako nag-aalala doon sa lola ko. Tama. Correct. Amen. Grabe, Papa ko ganun din. Nag-aaway kami parati no kasi nagano ko bago siya mamatay nasa ako noon, dating daan. Eh syempre, kami noon, nag-ano kami ni Papa, debate kami parati. So nung hindi kami ma-reconcile, kaya lang sabi ko, father ko 'yun eh. Tama. Tatay ko 'yun, mahal ko 'yun eh. At mahal ako noon. Amen. Diba? Ngayong nakilala mo kung sino ka, hindi ka na ngayon nag-aalala doon sa mga mahal mo sa buhay. Amen. Right. Tama. At dahil naka-safety na yung mga mahal mo sa buhay, para saan na ngayon yung buhay natin? For others. Yeah. That's Yun the ang word. greater works. That's the word. Amen. Kasabay mo sa jeep, kasabay mo sa tricycle, kasabay mo sa trabaho, nakasalubong mo dyan sa malilipot, doon sa tabako, nakasalubong mo. Yun na yung buhay ngayon na i-extend na sa kanila, mga kapatid. Whether bata ka, matanda ka, lalaki, or babae. Salamat sa Panginoon po. Amen. Thank you, Lord. At bahagi tayo ng ministry po na yan bago tayo umuwi. Right. Pag-uwi naman natin, sobrang lapit na. Ano po? Amen. Ito, basa lang tayong konti sa The Indictment. Na-preach po ito, 1963. July 7. Basa lang tayong konti. Paragraph 127. He was the Word. St. John, 1st chapter, proves it. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was made flesh and dwelt among us. 2,000 years ago, yung salita, yung Diyos, naging tao, nakasalamuha ng mga tao. Yeah. Amen. 2,000 years. So wala na tayong pagtatalunan doon, ano? Kasi 2,000 years ng totoo yan. Di po ba? Wala na tayong pagtatalunan doon. Totoo po yan. He was the living Word of God because He was expressing God through Himself. So ang Diyos, ayun, nakita ng mga tao na hawakan, Tama. naka-fellowship. Hallelujah. Diyos yun na makapangyarihan sa lahat, na lumikha ng lahat, ha? Amen. Kasabay nila, kumakain, napapagod, nagugutom, nagalit din yung Diyos na yun na nasa laman. Tama. Amen.
Nung may nakita siyang mga nagtitinda doon sa templo, gumawa ng panghampas, pinaghampas, pinagtatadyakan niya yung mga lamesa doon. Siguro nagsambulatan yung mga peret, yung mga kambing at saka yung mga kalapati doon nagsambulatan doon, di po ba? Iba kaya minsan, ganun din ang naipupula sa atin. Diyos kayo sa laman. Ba't ka nagagalit? Di ba? O bakit ano ka, medyo haragang kaya yata ugali mo ngayon, di ba? Umiyak din. Umiyak din. Di ba? Diyos sa laman. Diego. Umiyak habang natutulog. Tindi. Di ba? May ganyang ban Diyos. Natutulog. Iyakin. Nag-aalala. Yun nga yung sinasabi ni bro di ba? Diyos na nasa laman. Di ba? Kahit na Diyos tayo na nasa laman, ina-express pa rin natin itong mga emosyon ng laman. Amen. Di po ba? At legit yun, no? Mga kapatid, hindi yun kakulangan. Thank you, Lord. And that's exactly what the church ought to be today. Amen. The Word of God is the same. Ang importante po yung ngayon Tama. Di po ba? How can you be part of the Word when you deny practically all of it? Amen. And the reason it's done, it's not because the people, that's the reason I think God spoke to me about, calling His people the Rikis, the Riketas, it's because of these selfish denominations has got those people living out there in the way they're living. They've crucified the truth. Di po ba? Sa mga kinagis na natin, sa mga napanggalingan din natin, kadalasan, hindi nila sinasabi na na tayo lahat yung bahagi ng Diyos na nasa laman. Parating ang emphasis lang sa pastor lang. Ako lang. Di ba? Kaya dapat susundin nyo lang, ako lang. Matakot kayo sa akin lang. Di ba mga kapatid, hindi na doon tayo, inalis na tayo ng Panginoon doon Ang unawa, tayong lahat, pare-pareho. Amen. Diba, may mga opisina lang na ginagamit ng Panginoon para maipahayag itong katotohanan po nato, no, mga kapatid. Tama. Na tayong lahat ay bahagi ng isang katawan. Amen. Same spirit tayo na iba-iba ang manifestation. Bata, matanda. Diba? Lalaki, babae. Meron nga lang medyo nauna sa atin ng konti. Medyo may nahuli sa atin ng konti. Pero sa kapahayagan, isa lang tayo. Isa lang. Amen. Salamat sa Panginoon. Thank you, Lord. Therefore, I invite this bunch of clergy today. I indict this generation in the name of Jesus Christ under the authority of God's Word. You are crucifying Him again. Tama. He's the same yesterday, today, and forever. God's Word vindicated in a man. Tama. Diba? Paano nila ngayon ipinapako si Kristo uli? Hindi nila sasabihin sa mga kapatiran na kayo bahagi din ng Diyos na nasa laman. Tama. Diba mga kapatid? Kadalasan pa ang parati lang na ipipreach yung Diyos na nasa laman 2,000 years ago. Tama. Ang Diyos nasa laman uli ngayon. Amen. At meron tayong ginagampanan ngayon. Yeah. Pag natapos na yung gampanin natin, pag yung huling binhi natawag na dito sa Asantikon, uwi na tayo. Amen. Diba mga kapatid? Pag natawag na doon sa Pasig yung huling binhi, uwi na tayo. Natawag na sa Angeles yung huling binhi, uwi na tayo. Natawag na sa Daraga, natawag na sa Naga, yung huling binhi, uwi na tayo mga kapatid. Amen. Yun na lang po ang inaano natin, yun na lang yung kailangan mabuksan yung kahuli-huli-hulihan. Amen. Maging yung kahuli-hulihan na gagawa sa iyo ng mabuti. Amen. Tama. Pag nagawa na nila nung kahuli-hulihan yung good work sa atin, uwi na tayo mga kapatid. Hindi na po tayo tatagal dito sa panahon na ito, sa lugar na ito. Tama. Compare the two Calvaries and their accusation. Remember, He made Himself God. We will not have this man rule over us. What was the accusation that they could find in the council that morning when they crucified Jesus? That He made Himself God. Tama. Tao lang kayo. Tawag niyo sa sarili niyo, Diyos. Right. Kasi ang akala nila, yung tao, kaya mong ma-promote yung sarili mo para maging Diyos. No. Kasi nasanay tayo sa mga anime. Si Son Goku naging Diyos. Ano lang ginawa ni Son Goku? Nag-training. So akala din ng mga nagpipreach, pag ikaw naging mabuting tao, pwede kang ma-promote yung sarili mo na maging Diyos. Pag ikaw yumaman, pinagpapala ng Diyos yan, nandiyan ang Diyos. Pag wala kang sakit, grabe, ano yan, mahal ng Diyos yan. Tsak, sinasapian ng Diyos yan kasi walang sakit. Di ba mga kapatid, panay pagsisikap ng tao. Kaya hindi sila sa iyo makapaniwala pag ikaw may sakit, ikaw kapos, tapos ang aral mo, ang dinideclare mo, bahagi ka ng Diyos na nasa laman. Ha? Kayo? Diyos na? Mga kapatid, di ba?
Yan ang question sa atin eh. Question po yan doon sa kapahayagan ng panahon. Kaya lang sa atin, maliwanag, ang makakakilala lang yan, yung bahagi lang din natin. Amen. Hindi po natin obligasyon i-convert lahat. Tama. No, mga kapatid, minsan dyan tayo napoprostrate eh. Gusto mong i-ano lahat eh. Gusto mo rin sila lahat na ano rin eh, masyaran, makaunawa rin ng unawa. Hindi po para sa lahat. Pero yung pagpapahayag natin, para sa lahat. Tama. Kaya lang hindi lahat para sa kanila. Kaya nga tayo may online. Kaya din tayo may offline. Diba? Pero ang ano, hanggat nandito tayo, open lang. Yan, sarap ng mga ganun na yung narinig sila Mother Yos kanina. Tara, atin kayo. Diba? Sana next time makasama rin namin kayo. Yun ang damdamin natin eh. Diba mga kapatid? Kaya lang darating talaga yung point na pag hindi talaga natin kasama, hindi talaga sa atin makikipag-fellowship. Magaan na rin natin yung matatanggap. Tama. Kaya lang tuloy-tuloy pa rin tayong nag-i-invite. Amen. Tuloy-tuloy pa rin tayo nagpapahayag sa kanila. Tama. Diba mga kapatid? Salamat sa Panginoon. Thank you, Lord. Ito sa It is the rising of the sun. Dugtong ko lang din doon sa kagabi. Sabi ko kay Pastor Henry, yung nasimulan ka ako ni Brother Norpil, sabi ko, grabe ka ako. Sarap dugtungan. Diba? Kasi yun na po yung ano ngayon eh. Yun na yung kapahayagan sa panahon ngayon na hindi tayo ordinaryong tao lang. Tama. Bahagi tayo ng Diyos na naging tao uli. Tama. Yeah. Mga kapatid, hindi tayo tao na naging Diyos. Tayo po ay bahagi ng Diyos na naging tao uli. Amen. Diba? Doon nagkakamali ang tao eh. Diba? Na parang pinromote mo lang yung sarili mo. Ikaw na nag-promote ng sarili mo, no? Ginawa mo ng Diyos. Hindi po. Diyos na naging tao uli. Tama. Diba mga kapatid? Kaya minsan, isa sa ministry natin, diba? Since you remitted, are remitted. Yeah. Mabigat yun para sa iba. Nagpapatawad kayo ng kasalanan. Diba Diyos lang yun? Tama. Yeah. Kasi yung Diyos na nasa laman 2,000 years ago, andito uli oh. Tama. Kaya yung mga kasalanan na ipapatawad. Tama. Paano na ipapatawad ang mga kasalanan? Pag nakagawa sila sa atin ng mabuti. Yeah. Kasi yung loved ones natin, sure ball na po yun eh. Para na yun sa ibang mga kobenante. Amen. Ng mga kapatid. Kaya ano yan, grabe po yung itong isla na to, no, mga kapatid. Napakarami ditong makakapasok sa eternity dahil nandito kayo. Amen. Tama. Grabe mga kapatid. Kahit hindi nila masyadong maintindihan tong inaano nyo, yung pinagsishare nyo dito, no. Kaya grabe po yung ministry natin sa lugar nito. Salamat sa Panginoon. Amen. Ito sa It is the Rising of the Sun, paragraph 168. That's the divine revelation of the Word made flesh. Kapahayagan pala yung salita na naging laman. Ano daw yung salita? Sino yon? Diyos. Diyos. Dakilang kapahayagan na malaman mo na yung Diyos ay naging tao. Ayan. Tama. So ano sabi ng prophet dito? It was the flesh in that day by the Son, the groom. Tama. Yeah. 2,000 years ago, laman ng Panginoong Jesus. Amen. O ito naman ngayon. It's the flesh today by the bride. Amen. Yung same na Diyos na nasa laman, ngayon, nasa laman natin. Tama. Tayo. Amen. Hallelujah. Hindi yun pamumusong, hindi yun yabang, hindi yun ano lang, parang imahinasyon mo lang. O hallucination mo lang. Nabahagi ka ngayon ng Diyos na nasa laman uli. Tama. Amen. Tayo yun, mga kapatid. Kaya grabe po yung mga ministry natin, no, mga kapatid, na mga simpleng mga tao lang tayo, ordinaryong tao lang tayo, mga nagko-commute lang, pero kada lugar na tinutuntungan ng mga paa natin, Hallelujah. may ina-accomplish ang Diyos dyan sa lugar na yan. Amen. Amen. Grabe. Glory. Yeah. Kaya pagka binabalik ulit sa akin, nire-remind ulit ako ng Panginoon, kinikilabutan talaga ako. Sabi ko, Lord, grabe. May nakagawa na naman sa amin ng mabuti. Pasok sa eternity. Amen. May nakapagpasama ng loob sa amin. Yan talaga destinasyon mo. Kasi malamang di na tayo magkita. Sa kabilang pagkabuhay nyo na uli, pag binangon uli ngayon, doon na kayo ulit talaga next na magkikita. Diba? Whosoever sees you remit, to them they are remitted. Whosoever sees you retain, to them they are retained. Amen. Grabe no mga kapatid. Yan yung authority natin ngayon. No mga kapatid. Akusahan man tayo nila ng lahat ng akusasyon.
ano na lang yan, natatawa na lang tayo no mga kapatid. Tama. Kasi kilala natin kung sino tayo. At sino tayo? Bahagi tayo ng Diyos na nasa laman uli. Amen. Right. Para matawag na yung kahuli-hulihan nating kapatid. Amen. May place sa eternity yung kahuli-hulihang bahagi ng other covenants. Right. At makonfirm yung damnation ng iba pa. ng mga nakagawa sa atin ng hindi maganda. At pag po natapos na yan mga kapatid, uwi na tayo. Hindi na po tayo tatagal. Ayaw man natin gawing doktrina pero hindi tayo tumitingin ng sobrang layo pa. No? Parating ang binire-remind sa atin ng Panginoon, anytime, uuwi na po tayo. Right. Kasama na natin yung mga loved ones natin na nauna na sa atin. Hallelujah. Then after 40 days and 40 nights, meeting in the air, 3.5 years, Supper of the Lamb. Nako, grabe mga kapatid. Napakasayang kaganapan po na malapit nang mangyari po sa atin. Thank you Lord. Shalom. Woo. Thank you Lord. Sir Jason. Amen. Praise the Lord. Kagalakan muli na makasama namin kayo mga kapatid. Amen. Talagang pag tinayon mo ang iyong identity sa panahong ito ay hindi magkukulang ang Diyos talaga. Yes, amen. Sa lahat ng bagay mga kapatid, kaya nagpapasalamat kami yan sa church ng Pasig din, mga kapatiran. Actually, gusto rin makasama ng iba. At sabi namin, pagka nagkaroon ulit tayo ng camp meeting dito, talagang excited yung pati mga bata, mga kabataan namin. May experience din yung ganito. At salamat sa Panginoon na talagang hindi nagpabaya ang Panginoon. Simula nung mag-4 na taon kami sa Pasig, nung kami ay nakalabas. Amen. At talagang sa lahat ng bagay, physical, tabaan nga lahat. Dati mga punguna halos kami na papayat. At yun sa mga material naman may mga trabaho kami noon pero laging kapos pa rin. Tama. Hindi kami makasama sa mga ganitong misyon. Oh, wala. Wala talaga na dahil nga nagkakala kami na kami lang doon sa Pasig ang mga bride. Yun ang nangyari noon Kaya salamat sa Panginoon, pinatunayan talaga na hindi ka talaga magkukulangin ng Panginoon sa lahat ng bagay. Yun, nakakasama kami sa ganito mga misyon. Salamat sa sabi nga namin mag-asawa na the Lord will provide. Amen. Kasi yun yung heart mo na yung body ministry na makabahagi ka nun. Tama. Kasi although hindi naman natin pwedeng matulungan ng Panginoon na mahanap yung last predestinated seed. Yes. Hindi natin siya pwedeng matulungan Dahil ng effort natin bilang tao lang, sa resources mo na meron kang pang bigay sa misyon. Pero 'di ba, effort mo naman. Tama. 'Di ba? Hindi rin yun. Kumbaga, hindi mo pwedeng tulungan ng Diyos Meron talagang nilaan na Panginoon na mga time schedule. Tama. Doon sa kahuli-hulihan na yun. Yes, amen. Na tatawagin niya kung nasaan man yun. 'Di ba? Sabi nga ni Bro Walter, kung nasa Pasig man yun, nandito man yun, 'di ba? Talagang may appointed time ang Panginoon para dun sa tao na yun. At yun nga lagi yung sinasabi namin na sino kaya yung huling-huli na yun? Yung huli. Kaya ang sarap na siguro sa marriage supper of the Lamb na natin malalaman kung sino yun Dun sa 3.5 years na sabi ng prophet, di ba? May long table. Kaya uunahin muna dun sa mga kamag-anak natin, 40 days, 40 nights. Yung fellowship. Yeah. Di ba? Dito pa nga lang, grabe na yung enjoyment natin, di ba? Tama. Lalo na doon, pag na-body change na tayo, at sa 40 days, 40 nights, sa mga loved ones natin, hanggang doon sa 2,000-year-old na katawan ng Panginoon, kapatid na Pablo, lahat, the day of Pentecost, lahat yun mga kapatid. Yung 40 days, 40 nights, doon muna ilalaan. Tama. Tapos, after nun, yun na yung caught up. Tama. Di ba? Yun na yung caught up. Para yung attention naman, fully dun sa ating groom. Amen. Kaya salamat sa Panginoon sa mga bagay na yun. Tunay nga na nakakagalak na makasama namin kayo palagi Amen. sa mga ganitong pagkakataon. Thank you, Lord. At yung nga kagabi, napakabiyaya talaga ng Panginoon. Higit sa lahat yan, yung spiritual na blessing
Kasi yung mga material talagang wala namang na malimos eh. Tama. Wala naman, di ba, na nung toyoan natin ang message na to, walang na malimos. Na-experience namin yan talagang yung pagpapala ng Panginoon, tuloy-tuloy. Talagang hindi na para sa inyong pamilya personally, kundi para na sa iba yung eternity. Amen. Kaya gano'n na lang yung heart natin na ma-share din to saan man dako. Yes, amen. Na dalhin tayo at loobin ng Panginoon. Amen. Na hindi natin effort, kundi talagang siya mismo yung magpo-provide ng lahat ng bagay. Amen. Salamat sa Panginoon na makasama po kami dito lagi. Amen. Salamat po sa Panginoon. Idugtong ko lang din po yung sa kagabi na grabe nga ang Panginoon kung paano napaka-bless natin kasi nga ipinahayag sa atin itong lahi na to, itong God-man race na to, mga Amen. kapatid, Amen. na talagang nalito ang tao. Tama. Na ang tingin nila kay Jesus Christ that time, di ba, na ikaw tao, di ba? Nagkukunwari kang Diyos kasi nga dito nakatingin. Tama. Hindi nila talaga nakikita, sabi nga ni Brother Gerard kanina, nakaka-bless yung mga kabataan na ganito na, di ba, makita mo yung nakatutok sila dun sa message. Kaya hindi patandaan, hindi Tama. dahil matagal ka na sa message na to. Tama. Hindi dahil naman bago ka lang, kundi yung individual na dealing ng Diyos sa bawat isa sa atin ngayon. Dahil nandito nga siya sa laman. Ay grabe. Amen. Walang sukatan na matagal ka na sa message or bago ka pa lang. Ganun po grabe yung kapahayagan ngayon na ibinubuhos ng Panginoon dito sa mga katawan niyang ito. Kasi hindi ka naman niya tatahanan to begin with kung hindi ka niya bahagi. Tama. Tama. Kaya nga sabi ng prophet, our natural birth is based upon election. Amen. And it is more mysterious Yeah. than virgin birth. Tama. Kaya salamat sa Panginoon na yung pagtatalaga sa bawat isa sa atin, hindi aksidente Tama. na talagang magkita-kita tayo dito sa Santigon. Dahil meron talagang kukunin ng Panginoon dito. At Yes. salamat sa Panginoon dahil yun yung ministry natin ngayon na kahit nagbigti, sabi ni Sister Yoli, babangon yun, haharap ulit sa kanya yun. Tama. Tama. Bait sa kanya. At hindi dahil, di ba kasabihan nun, nagbigti yan. Saan mapupunta? Sa impyerno yan. No. Hindi po gano'n mga kapatid. Dahil kay Sister Yoli, yung kaibigan niya lang yun, makakarating yun sa eternal Yes, age amen. dahil sa kanya. Amen. Haharap ulit sa kanya yun. Tama. At kung yung taong yun nakagawa ng maliit na pabor sa kanya, halika, Pasok. pasok. Napakapalad ng mga taong nabuhay dito ngayon sa panahon na to. Dahil yung Diyos, dumami. Na 2,000-year-old, hindi niya magawa dahil mag-isa lang niya. Tama. Diba? At doon lang sa maliit na bayan na yun na Israel. Tama. Andun lang. Pero ngayon, nasa Santikon, nasa Naga, nasa Daraga, Pasig, Angeles. At magugulat ka, nasa mga lugar ng iba't ibang bansa. Tama. Yung napakinggan nga ni Pastor Henry na yung sa India, word made flesh din ang kanilang, ang banal na espiritu ay merong buto at laman. Amen. O di ka parehas natin. Same. Yung Diyos nasa lamang muli. Amen. Kaya buong mundo mga kapatid, yung ginagawa ngayon ng Panginoon, minamadali niya. Kasi sabi nga ni Brother Jonathan kanina, dahil nga sa climate change, at dati, siguro 20 years ago, ang climate change, kinakatakutan, global warming. Ngayon, global nag-progress, boiling na. Dati warming lang. Boiling. Ngayon, boiling na. At abnormal na yung mga panahon. Yung yelo, natutunaw. Di ba? Yung dating disyerto na napakainit, nagkakaroon ng baha. Binabaha na. Kasi mga kapatid, noon nagkaroon ng flood of Noah, di ba? Alam natin yan, na-tilt Tama. Na-tilt yung mundo. Kaya nagkaroon na ng sobrang lamig, nagkaroon na ng sobrang init. Pero dun sa Garden of Eden, di ba? In the cool of the day. So perfect ang ang weather doon. Hindi mainit, hindi malamig, walang mainit na pakiramdam na weather, kundi perfect.
in the cool of the day. At yan, ibabalik muli ng Panginoon yan. Yung natilt na mundo ngayon, ibabalik muli dun sa perfect na condition na yan. Kaya salamat sa Panginoon dahil hindi naman napakatagal niyan, mga kapatid. Minamadali na talaga ng Panginoon para maibalik niya na uli sa posisyon. Maging ang earth na to na groaning. Maging yung mga hayop, mga halaman na nag-groan sila. Kaya salamat sa Panginoon dahil hindi na napaka-layo pa ng tinitignan natin o mga pangarap mo sa buhay. But we just go on sa buong sa araw-araw. Amen. Pero salamat sa Panginoon dahil nakilala mo na kung sino ka. At nakilala mo na kung ano ngayon yung ministry na ginagampanan mo sa panahon na to. Kaya we are thankful na sa mga bagay na yun, sabi nga ni Brother Jonathan kanina, yan daw Vanishing Island noon, lagi yan sa isang taon, talagang ang lawak ng buhangin. Nung time daw na nagkaroon ng ng binago nila yung mga seawall dyan, siyempre yung flow daw ng mga agos na iba. Kaya kumbaga yung buhangin doon na lagi mo nakikita noon, siguro tsaka lumalalim na, hindi mo na masyadong makita. Nabihira na lang, tapos ang liit na lang. So talagang meron pong climate change talaga na gusto nang i-renovate talaga ng Panginoon na itong mundo na to na gagalawan natin dun sa 1,000 years na millennium. Amen. Kaya salamat sa Panginoon na talagang yung posisyon mo, kung sino man yung last predestinated na yan, ay gustong-gusto na ng Panginoon na di ba, makaposisyon yun, yung kahuli-hulihan na yun, mga kapatid. At yun yung pinagpipiestahan natin. Yung God-man race na yan lang yung lahi na talagang aagawin bago magkaroon ng 3.5 years Great Tribulation. And we are privileged, sabi nga kahapon, hindi lang privilege kundi makita natin talaga yung higher na pinagdalan sa atin ng Panginoon. Amen. Sa kalagayan natin ngayon. Sabi niya sa 1 John 4:6, chapter 4, dugtong ko lang din po ito dun sa kahapon na napagpiestahan natin. Sabi niya rito, 1 John 4, verse 6, we are of God. Amen. He that knoweth God, heareth us. Amen. Thank you, Lord. He that knoweth God, heareth us. So alam na natin talaga na pag hindi natin kalahi, sabihin, ay mga kulto yung mga yan. Yan daw yung mga Diyos na nasa laman ngayon. Kasi, hindi talaga para sa kanila. At pag may biniyan, hindi niya mag-aatubili na, ano kaya, ano daw yun? Talagang siya, meron siyang nasa loob niya na alamin. Tama. Amen. Kasi nga meron talaga siyang bini to begin with. At yung binhi na yun, hindi yung ngayon, nagkaroon ka niyan. Kundi binhi ka na talaga to begin with, meron ka na talagang binhi. Kaya pag nadinig mo to, hindi mo sasabihin na, ay, kulto yan. Hindi mo sasabihin ganun. Kasi nga, sabi niya, he that knoweth God, heareth us. Amen. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. He that is not of God, heareth not us. So, ganun lang kasimple. Pag hindi mo kalahi talaga, talagang i-reject niya itong mensahe na pinagpipiestahan natin. Tama. Hereby know we, sabi niya, the Spirit of truth. Grabe, no? Hereby know we the Spirit of truth sa panahon na to. Makikita din nila yung dalawa lang yan Spirit of truth and Spirit of error. Ano sabi niya? Hereby know we the Spirit of truth and the Spirit of error. Dalawa lang lagi po yan. It's either God or Satan. Truth or false, or truth or error, mga kapatid. Kaya salamat sa Panginoon, nandito ngayon ang Diyos sa laman para makorek yung error. Thank you, Lord. Sa verse 7, Beloved, let us love one another, for love is of God. And everyone that loveth is born of God. Amen. And knoweth God. Salamat sa Panginoon. Hindi ka lang, di ba? Hindi ka lang nag-join dito, kundi to begin with, part ka talaga. Talagang ngayon ka magmamanifest
Tama. sa panahong ito dahil galing ka talaga doon. Doon sa original na yon na lahi. Doon sa original na yon na binhi. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Galing sa original bin balik sa original. Yes. Amen. Galing ka sa glory, babalik ka sa glory. Balik ka Ganun doon. lang kasimple. Pero kung wala ka doon, Wala. wala kang representation, so ganun talaga ang Panginoon, mayroong pagsisegregate eh. Mayroong pagtatalaga ang Panginoon. Hindi natin pwedeng anuhin yun. Kaya salamat sa Panginoon. Bahagi tayo dun sa katalagahan na part niya tayo to Yes. begin with. Amen. 1 John 5. Whosoever believe that Jesus is the Christ is born of God. Amen. Napakasimpleng mga verse sa Bible. Pero bakit 'di ba ngayon talagang sa atin ni-enjoy natin. Pero sa iba intellectual lang 'to. Tama. Hindi mapag-unawa. And everyone that loveth him, that begat loveth him also, that is begotten of him. Thank you, Lord. Basahin natin yun sa Tagalog. May Tagalog po pa kayo dyan. Tagalog. 1 John 5. Tagalog yan, Tagalog. 5:1. Ang sino mang nananampalataya na si Jesus ay siyang Kristo, naniniwala po ba tayo doon? Amen. Alaya. Ay ipinanganak ng Diyos. Amen. Di ba? Kasi di ba, siya yung panganay sa mga magkakapatid. Tama. Amen. Oh. Oh, siya. Siya yung panganay dito sa lahi na to. Kaya kapatid natin po siya. Di ba? Ganun lang kasimple. Di ba? Kung merong panganay, meron siyang mga kapatid. At salamat sa Panginoon na yun yung katalagahan natin. Doon sa lahi na yun, kapatid natin siya. O, yung first na Godman siya eh. O may sumunod na Godman din. Sino yun? Tayo ngayon, in many-membered body. Amen. Although individual yung dealing sa atin bawat isa ng Diyos, pero iisa tayo dahil yun yung katawan ng Diyos ngayon. Tama. Yung bride body, yung many-membered bride body. Yung great mystery na natago. Yeah. Yung pala yung bride body ngayon, yung kanyang katawan. It's concerning Christ, sabi ng Bible, di ba? And Yes. the bride, the church. Eh sino man ay pinanganak, sabi na, ng Diyos, at ang bawat umiibig sa nanganak ay umiibig din naman sa ipinanganak yaon. This we know that we love the children of God when we love God. Amen. Salamat sa Panginoon dahil hindi mo hindi mo pupuwersahin na ibigin ng Diyos dahil ikaw mismo yun ngayon. Tama. Amen. Di ba? Yes. Kaya very natural sa iyo na maglingkod sa Panginoon. Hindi yung paglilingkod na pilit. Kasi marami naglilingkod without being in His will. Amen. At salamat sa Panginoon, alam natin nandito tayo sa kalooban ng Diyos. Kasi nga part ka niya to begin with. Nakatalaga ka na bahagi niya to begin with. James 2:5. Hearken, my beloved, sabi niya, dinggin ninyo, mga minamahal kong kapatid. Had not God chosen the poor of this world, rich in faith? O kailangan ba mahihirap lahat yung pinili ng Panginoon? Hindi mahihirap sa mundo na to kasi hindi naman to yung mahihirap na, di ba, na wala na makain. Or kailangan ba yung mga mayayaman ba hindi pwedeng piliin ng Panginoon? Diba? Kasi sinasabi niya po rito, maaring mahirap ka o maaring mayaman ka, pero yung pangangatuwiran pala. Tama. Oh, mayaman ka sa intellectual na mga, di ba? Sarili mong interpretasyon, sarili mong pag-unawa sa salita ng Diyos. Na hindi mo nabibigyan ng pansin yung Diyos na nasa laman. Na yung pala yung nangungusap sa iyo ngayon. Nangungusap sa iyo. Yung Diyos nasa laman. Tama. Ikaw. Nangungusap na. Dahil nga kilala ka nila na, Oo. di ba? Di maniniwala sa iyo. Pero yung pala yung plano ng Diyos
na, di ba, yung Diyos ngayon nangungusap sa kanya dahil sa pamamagitan mo. Amen. So napakayaman ng tao minsan sa mga ng mga pangangatuwiran sa Diyos. Pero salamat dahil tayo poor in spirit. Diba? Kaya nga dun sa high and lofty one, sino yung mga nandun with him? Yung mga humble. The spirit of the humble. Amen. Diba? Nakalagay doon na yun yung nasa let us, Amen. nakasama niya na nung pa, na nag-manifest lang ngayon. Amen. Diba? Hindi umiral noon, na umiiral na po ngayon. So yan po yung mga heirs of the kingdom. So hindi ka naman po pwede magmana ng kaharian kung hindi ka talaga kalahi niya. Tama. Oh, example, anak mo to, alam nga naman hindi mo rito ipamana. So very natural po sa mga bagay na natural, doon mo na makikita yung plano ng Diyos eh. 'Di ba? Na kaya ka magmamana, kaya ka tagapagmana kasi nga bahagi ka niya to begin with. Tama. Amen. 'Di ba? Kaya salamat sa Panginoon. At siya nga kapatid mo siya kasi siya yung panganay. Now you are born again. Sa message na tayo. Or remarried again to the new spiritual union. Dugtong doon sa kagabi. Not your natural life of the things of the world, sabi niya, ng prophet, but of eternal life. Amen. Yung pala. Kaya yung buhay na walang hanggan ngayon, it's a person na. Tama. Sino yun? Bawat isa po sa atin. Yan po yung buhay na walang hanggan na naglalakad ngayon. Na naibibigay sa kanila. Sabi ng quote ng prophet, imparting eternal life to people. Amen. Bawat isa po sa atin yun. Hallelujah, Lord. Salamat sa Panginoon. Sabi niya, the eternal life, that germ that was in you at the beginning, di ba? Ando doon, sa isip ng Diyos, found you, itong laman na to. Amen. Kaya even more mysterious than virgin birth, yung natural na pagkapanganak mo, nandito ka ngayon. It is by election. Amen. It is by predestination. Kung bakit ngayon na-encounter mo tong message na to at na-quicken ka, naintindihan mo, hindi na sarili mong pananampalataya, kundi ang pananampalataya na yan, faith of God dyan na nandyan na talaga. Hallelujah. Bahagi ka niya kasi talaga to begin with. Kaya nga, the germ that was in you at the beginning found you. Amen. Dalawa eh. God talaga, tsaka man. Amen. Diba? Kaya salamat sa understanding na yan na hindi tayo nalito. Another quote, sabi niya, you can think with your body, you can't. You think with your mind, sabi ng prophet. And there is where too many of Christians only stop, tumitigil sila doon. And they can, just like the corn in the field and the wheat in the field. Diba? Pagka tumutubo yun, hindi mo na makilala kung alin dun yung alin dun yung corn o ano, di ba? Dun sa damo. O pareha silang tumatanggap ng biyaya. Pag umulan, natatanggap din ng weed, nung damo. Ganon din nung binhi, yung corn wheat, sabi ng prophet. Pareha sila. So parehas na nagpupuri. Parehas na end-time believers eh. Tama. Naniniwala kay Brother Branham. Pero dito sa huling-huling kapanahonan na to, makikita mo talaga yung maghihiwalay yung dalawang yan. Amen. When you come to say, God man, pag sinabi mo na yan, the shocks pull away. Amen. So dito sa hindi mo manonotice sa umpisa eh. Kasi po pwedeng genuine anointing yan mga kapatid. Si Judas din, nagpalayas din ng demonyo. Tama. Nakakasama ng Panginoon, nangangaral. Pero dito lang pala sa flesh at sa spirit. Dito lang. Hindi tumagos sa soul. Tama. Hallelujah. Sabi ng prophet, only stop na tumigil na sila doon. They can be anointed with the same Holy Spirit. Same. Parehas ha? Genuine yun mga kapatid. Amen. Pero still go to hell. Tama. O still, hindi mo makakasama dun sa eternal age. Napakabait yan. Sabi nga ng prophet,
they outshine Jesus kung bait at sa bait lang yung pagbabasihan. Tama. Kinukwento ni Bro Walter na namalo ng tali. Yung sinasabi ni Pastor Henry kagabi na, o ikaw, babae. Di ba? Parang, kung ikaw natural na tao, grabe, walang galang tong Kristo na to. Sasabihin niya, siya yung Diyos. Di ba? Yung mga pag-ugali, pag tinignan lang yung laman, mas mabait kaysa kay Jesus that time. Tama. Pero salamat sa Panginoon, hindi doon ang basihan. Hindi dahil sa napakasama mo ng tao na yun ay napunta siya sa impyerno. At hindi rin naman napakabuti ng tao na yun ay mapupunta siya sa langit. Tama. Diba? Salamat dahil understanding, meron ka dapat malinaw na unawa kung ano yung identity mo. Tama. Amen. The same Holy Spirit that the real believer is anointed. But down the inside of that, ayan na, yung identity. Next realm, ano yung next realm? The third realm, kasi tayo ay body, spirit, and soul. The third realm is the soul. Amen. And that's predestinated by God. Yun yung real you, found you. Amen. There is where the real seed germ, sabi ng prophet, Right. is in there. Tama. Eh, ang daming nalito dyan. Yung iba, ginawa pa nilang 4 yung bilog. Hindi na triune being. Ilagyan ng tuldok eh. Diba? Salamat sa Panginoon na malinaw sa atin yan. Yung unawa na yan. If that spirit, ito, pag predestinado po kasi, ito ang maganda eh. Pagka predestinado yung tao na yan, may longing yan. Yun po nangyari sa amin. Amen. Naglulong kami na, bride daw kami, pero ba't ganito yung kalagayan namin? Amen. Kasi, may bride ba, sa natural lang, may bride ba nasa kasalan, binubugbog muna yung bride doon, sa likod? No. Di ba siya yung huli-huli pumapasok? O, pasa-pasa siya muna doon. Ginulpi muna siya bago siya magmarcha. Di ba hindi? Walang ganun. Walang ganun mga kapatid. So yung kalagayan namin, bride ba kami? Ba't ganito? Yung pala, nasa kasumpang kalagayan kami. Tama. Yung pala yun na under. O meron laging namumuno, may hierarchy. Na kailangan, di ba, sumunod ka sa pastor. Mali man siya o tama. 20 years, hinahanap ko yung quotation ng prophet. Right or wrong, follow, obey your pastor. Wala. Walang quote na ganun. Ang meron pala, if the man leave the word, Leave the man. Leave that man. leave that man. Amen. Yung pala, di ba, salamat sa Panginoon na napakalinaw yun na nakita namin yung posisyon namin. Kaya kami umalis na hindi pala dapat nasa sumpang kalagayan ng nobya. Tama. Diba? Na inaalipin. Kaya nga sabi ng Queen Esther, ano mo na, yung position mo, suot mo na. Amen. Diba? So salamat sa Panginoon na sa amin experience namin yun, na nakita namin talaga yung identity, kung ano yung nobya talaga sa panahon ito, which is same Jesus, sabi ng prophet, in the bride form. Amen. Thank you, Lord. Hindi pala basta-basta itong bride na to. Ito pala yung Diyos ngayon sa panahon. Amen. Hindi lang isa, hindi bawat isa sa ating bahagi nito. Amen. Thank you, Lord. Yun. Pagka predestinado ka pala, maglolong yung spirit mo. Kasi nga, hindi yun yung perfect na husband niya. Tama. Kaya hindi po lahat ng pare-parehas. Tama. Yung hindi predestinado, walang maglulong talaga. Wala talaga. Quotation, basahin ko lang. That soul, sabi niya, that's in there. That soul is what God is working on. Amen. Amen. Kasi nga, yung spirit kasi, di ba, ito yung children, yung spirit yung wife, tinipon ng prophet, di ba? At yung soul, yun yung husband. Right. Yun yung tinipo niya. So, yung unang husband na yun, hindi yun talaga yung perfect na husband ng spirit. Kaya sabi niya, the soul is what God is working on. See, if He can get only that nature, Binago niya. binago niya, may koma, hindi. That spirit pala,
Kaya ano, ang unawa namin noon, yung soul, uma-agree once. No. Never na umagree yung old soul. Never. Yan ang ano nun na naitanim sa amin na umagree daw ng isang beses yung old soul. Never. Meron bang si Satanas ba a-agree sa Diyos? No. No. Hindi talaga po pwede. Pero, ang ano pala doon, yung spirit pala, yung naglulong. Dahil pag predestinado ka, Tama yan. Tama. diba, yung tao na yun, yung predestinado na yun, maglulong dun sa right husband niya. Right. At sabi niya, the spirit to agree with him, then the nature dies. Amen. Patay ang nature. O ngayon, yung papalit dun ngayon, kaya may changing, hindi lang cleansing. It's tama yung cleansing by fire. Tama. Talagang total annihilation yun. Si Satan talaga, total annihilated. At ano yung perfect husband, yun yung real you. Amen. Kaya nga, Tama naman yun. yung kantang I am weak, but thou art strong. Di ba ganun yung ano natin noon, kanta na natin noon. Pero tignan mo pala sa scripture, hindi pala ganun. I am weak, then I am strong. Yeah. Amen. God man yun, mga kapatid. Tama. Yun yung real you found you. Amen. Diba? Itong laman na to, weak, pero strong yung real you. Amen. Yun yung new soul. Amen. Diba mga kapatid? Perfect mga kapatid eh. Amen. Diba? Salamat sa Panginoon. The old soul died and the new soul, which is the new nature, was born Suluma na rin. into us, into you. Bago. Thank you, Lord. Kaya salamat sa Panginoon na napakalinaw po ng mga bagay na to Suluma na. na ipinapahayag ng Panginoon sa atin kung sino ka, kung sino tayo Yes. sa panahon na to. Tama. Amen. Hindi tayo tumatayo sa sinking sand, kundi sa solid rock of revelation talaga. Yes, Na amen. isa lang naman ang revelation, yun na nga eh. Pinakahuling-huli yan na yung Diyos muli ay nasa laman Amen. Tama. sa panahong ito. At yun, more information na lang talaga yung dinadagdag ng Panginoon eh, para talagang mas ma-enjoy natin Yes, amen. papunta doon sa ating body change. Kaya salamat Amen. sa Panginoon. We are so talagang pinagpala mga kapatid. Amen. Thank you po. God bless you po. Amen. Hallelujah. Amen. Next. Amen. Salamat sa Hey, son. Salamat sa Panginoon. At Hallelujah. time ay maiksi na lang. Bibigyan natin ng more time yung mga kapatid natin mamaya. Something na-struck lang ako doon sa testimony ni Sister Yoli Mhm. patungkol doon sa kanyang kaibigan, na ang kanyang kaibigan na naging mabuti sa kanya, na siyempre noon akala natin wala na yung kapag-asa. Tama. Ngunit salamat sa Panginoon, habang lumalawak yung ating nauunawaan, sabi ng propeta, kung ano man yung mga katanungan natin sa Biblia ay binibigyan na ng kasagutan ng ating Panginoon. Dahil nagsugo nga po siya ng propeta. Wala na. Yun. So, salamat na bagamat wala na ang propeta dahil pinahintulutan din ng Panginoon, dahil sa ating panahon marami ding parang ginawa na si Brother Branham na siya na yung Panginoon na tagapagligtas. Ginawa ng Diyos. Siya na yung tinitingala. Di ba mga kapatid? Pero salamat, alam natin kung paano natin balansehin. Tama. Kasi yan din yung mga paratang sa atin na nagpapasamba na kayo. Walang ganon. Binigyan niya tayo ng malinaw na pagkaunawa kung ano ba yung tunay na buhay na walang hanggan. So, balikan ko yung testimony kasi lahat ng katanungan natin ay may
kasagutan nga ang ating Panginoon. Si Brother Branham sa kanyang kabataan, ang kaunawaan niya ay ganon, yung nagpakamatay ay wala ng kapag-asa. Pero mga kapatid, ulitin ko po, ang Diyos ay naging mabiyaya ngayon sa ating panahon dahil, amen, ipinahayag na higit sa lahat kung ano yung kapunuan ng kanyang salita. Amen. So aking lang babasahin yung kanyang ipinahayag na kaunawaan. So sabi niya, many of you have wondered what is the unpardonable sin. Ano ba yung kasalanan na walang kapatawaran? There it is. Meron daw kasalanan talaga na walang kapatawaran. Tama. Sabi niya, my mother used to be, because that she didn't know any better, she said, it's a woman that would, before birth child, would have an abortion case, taking the life of an innocent baby who didn't have a chance to be brought forth in the world. So, ang unpardonable sin, ang sabi ng nanay ng propeta, ay yung nanay na nagpa-abort, nagpalaglag. So, yun yung tinuro sa kanya ng nanay niya. Ngayon sabi niya, my father differed with her. Hindi sila pareho ng unawa. Understandable kasi hindi naman sila sa time na yan ay lubos na mananampalataya. My father differed with her. He said, it's a man that would take his own life. So sa tatay ni Brother Branham, ang unpardonable sin ay yung magpatiwakal. Tulad ng ginawa nung kaibigan ni Sister Yoli. Sabi niya, if a man takes his own life, he's insane. Anong ibig sabihin ng insane? Hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Hindi nasa tamang katinuan. Wala siya sa tamang pag-iisip. Tama? Amen. So sabi niya, look, the scripture is the background. Kailangan natin balikan yung kasulatan. So, kinote niya ngayon yung scripture. Jesus said, if you speak a word against the Holy Spirit, it shall never be forgiven you. So, yun yung unpardonable sin. Yung magsalita ka doon sa Espiritu Santo nang hindi maganda. Ngayon ang tanong, nasaan ba yung Espiritu Santo? Amen. Ano ba yung ginagawa ngayon ng Espiritu Santo? Tama. Ang ginagawa ngayon ng Espiritu Santo ay yung sinasabi ni Brother Walter. Amen. Siya ngayon ay nanahan sa laman, sabi ng propeta kagabi, Amen. ang Holy Spirit ay yung ating identification. Amen. Thank you, Lord. Ang Holy Spirit ay meron ng laman at buto. Tayo ngayon ang laman at buto ng banal na Espiritu Santo, sabi ng Panginoon. If you speak a word against the Holy Spirit, Yun. it shall never be forgiven you. Yun. Tama mga kapatid, yun yung mabigat. Amen. Pansinin nyo, all sin, lahat ng kasalanan shall be forgiven except that sin. Except. Amen. Lahat mapatawad. Pwede patawarin. Pwera. All sin shall be forgiven except that sin. Kasama ba yung binanggit ng prophet? Yes. Tama mga kapatid. All sin shall forgiven thee. May scripture ba? Meron. Ano yung scripture? Matthew 12:31. Amen. Anong sabi ng Matthew 12:31? Kaya't sinasabi ko sa inyo, sa English muna, wherefore I say unto you, all manner of sin and blasphemy shall be forgiven unto men, but the blasphemy against the Holy Ghost shall not be forgiven unto man. Amen. Hindi yun blasphemy. Amen. Yung nagpatiwakal. Sabi ng prophet, wala kasi siya sa tamang pag-iisip. Kaya,
pwede mo bang hatulan yung wala sa tamang pag-iisip? Hindi. Paano nangyari yun? Yung walang sa tamang pag-iisip, mga kapatid, hindi natin siya masisi na take over siya, mga kapatid, ng isang kalagayan na hindi na niya alam ang kanyang ginagawa. Tama. Tama. Tama, mga kapatid. Tama. Praise God. Kaya tamang prophet, insane, ibig sabihin, wala siya sa tamang katinuan. Pwede mo bang hatulan yung tao na wala sa tamang katinuan? Hindi. Pwede mo bang bugbugin yung wala sa tamang katinuan? No. Hindi po pwede. Ikaw lagi ang may kasalanan. Kasi alam mo wala siyang katinuan. Pagkatapos, papatulan mo. Tama, mga kapatid? So merong kasagutan. Sabi ng Panginoon, wherefore I say unto you, kaya't sinasabi ko sa inyo, ang bawat kasalanan at kapusungan ay ipapatawad sa mga tao. Datapwat ang kapusungan laban sa Espiritu ay hindi ipinatatawad. Amen. Yun lang ang isang kasalanan Right. na walang kapatawaran. So lahat daw ng kasalanan may kapatawaran. Amen. Pero yung pamumusong sa manifestation ng Holy Right. Spirit, yun yung walang Tama. kapatawaran. Thank you. Amen. Bakit nagkaganon? Bakit natin mabigyan sila ng buhay na walang hanggan? Sabi ni Brother Walter, ang ministry natin ngayon ay magbigay ng buhay. Mabigat sa iba yan. Mabigat. Oo. Amen. Pero unang-una, hindi ka naman pwedeng magbigay kung wala ka. Yan. Wala kayo Hindi ka naman bibigay. pwedeng magbigay Ibibigay mo. kung binigyan ka lang din. Ayan, tama. Tama, mga kapatid. Hindi pwede. Hindi po pwede. Kaya dapat identified ka doon sa eternal life. Yes. At ang eternal life, mga kapatid, hindi siya geography. Hindi siya lugar. Hindi siya lugar. Tama. Makikita natin sa konting sandali, ang eternal life ay person. Yun. Amen. Bago ko ito pagpatuloy, nais kong bumasa ng mga scripture, makilala natin higit ano tayo Amen. sa Panginoon. Amen? Gusto kong makita natin sa John 17. Amen. Ano ba yung eternal life? Amen. So sabi ng prophet, John 17, 1 hanggang 3. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras, luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Sabi ng iba, kita mo, nag-usap sila. Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamahalaan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. Yes, amen. So yung bibigyan ng buhay ay hindi lang din basta-basta. Kasi even yung mga other covenants, mga kapatid, ay bahagi din sa eternal na kaisipan ng Diyos. Amen. Tama? Tama. Ano daw yung eternal life? At ito ang buhay na walang hanggan. Amen. Na ano? Na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos. O teka muna, iisa nga. Oo. Kung kasama kayo niyan, di ang dami na. Hindi nila nakita, hindi naman yung laman pinag-uusapan, Tama. kundi yung iisang espiritu Yes. na nanahan sa laman. That's right. Tama, mga kapatid, ilan ba yung espiritu? Isa lang. Kailangan naman isang espiritu para kay Brother Maki, isang espiritu para kay Brother Diego. Ibibigay ko kay Brother Diego ay yung iyaking espiritu. Hindi naman pwedeng ganun. Isang espiritu na gumagalaw, amen, sa iba't ibang kaloob. Amen. Tama. Sa 1 Corinthians 12, maliwanag po yan. Same yan. So ano daw? Sabi niya, at ito ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay, na siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Jesucristo. So yung espiritu na yon na sinugo
hindi naman sinugo na espiritu lang, kundi ito ay nagkaroon ng laman. Yan. Amen. Tama mga kapatid? Tama. Amen. Amen. So, kung hanggang doon lang nakikita natin, kapos tayo. Kailangan natin ipagpatuloy. Amen. Patuloy na sundan. Kasi hindi naman mo makikita yan sa isang tuldok lang ng talata. Tama. Hindi mo naman makikita yan sa isang paragraph lang ng quotation ni Brother Branham. Alamin mo yung kung ano yung isip ng Diyos. Kasi yan ay parang jigsaw puzzle na kinalat niya na kailangan mong mabuo para makita mo yung larawan. Amen. 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 Right. So sabi niya rito sa 1 John chapter 5 verse 18. Nalalaman natin na ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala. Amen. Maliwanag yan. Ngayon, nung unang kapanganakan natin, makasalanan yun. Right. Sa katunayan, sabi ng Biblia, All. ang lahat, amen, ay hindi nangakaabot sa kalwalatian ng Diyos. Kasi lahat tayo ipinanganak hindi sa original na pamamaraan ng Diyos, kundi sa pinahintulutan lang, at yun ay sa pamamagitan ng nanay natin. Tama. Sex program. Right. Right? Ngunit sabi niya, ang ipinanganak ng Diyos, sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala. Amen. Tama yan. Ano ibig sabihin? Ang ipinanganak ng Diyos ay hindi mamumusong Amen. Tama. Perfect. sa espiritu Right. Never. na nasa laman. Never. Bakit mga kapatid? Pwede man niyang sirain yung kanyang sarili. No. Siya yung tinutukoy nun. Hindi po pwede mga kapatid. Kaya ang ipinanganak ng Diyos, hindi yan mamumusong. Tama. Hindi yan magkakasala. Tama mga kapatid? Kaya pag ngayon tumingin ang tao sa atin, titignan nila yung ating nakaraan. Kilala ko yan Ang daming nagagawa yan kahit ngayon. Pero iba sa atin, nung tayo ipinanganak muli, amen, itong laman na ito nakakagawa pa rin ng maraming kamalian yan. Tama. Itong tao na ito, mga kapatid, naha-high blood pa rin. Tama. Sabi sa atin kanina, nagkakasakit pa rin, sumasakit pa rin ang ulo, Right. nai-stress pa rin. Tama? Lalo na kung may mga kakulangan dahil nasa laman. Pero salamat sa Panginoon, mga kapatid. Kakaiba na tayo ngayon. Tama. Unti-unti nauunawaan natin na hindi pala dapat tayo mangamba kasi sabi ng propeta, kayang bankrupt ng Diyos ang langit para sa iyo, Right. para matupad lang yung kanyang mga salita. Yes. Kaya sabi ni Haring David, amen, sa buhay kong ito, wala akong nasumpungan na mananampalataya na namalimos. Amen. Amen. Thank you, Lord. Namalimos ba kayo? Sinong dito namalimos? Wala, kahit wala nga tayo nagbibigay. Amen. At tignan nyo yung kapayapaan ng Diyos. Yes. Ang ibon ay hindi magpupugad sa hindi mapayapa. Yung pugad nandyan lang Amen. Yan lang Pabalik-balik yung ibon. Safe siya Ibig sabihin, may peace dito. May kapayapaan. Safe siya. Amen. Praise God. Tama mga kapatid. Kasi kung yung ibon, alam niya kung nasaan yung payapa. Oh. Bakit siya maglalagay dyan, Oh. Yan yung ano niya, pabalik-balik. Puga na yun. Nasa bintana. Oh. Alam niya, Amen. mga kapatid, ligtas siya. Amen. Payapa siya dito. Bakit hindi na lang dun sa gubat? Tama. Dito pa. Bintana. Ngayon, alam nyo na, huwag niyong sirain Yari kayo kay Lord. Mapayapa yan. Ayan lang. Ayan. Kaya nga ako pumunta rito, sabi niyo, sisirain nyo yan, yari kayo kay Lord. Amen. So, ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala. Amen. Yes. Thank you, Lord. Datapwat, ang ipinanganak ng Diyos ay nag-iingat sa kanyang sarili Yes. at hindi siya ginagalaw ng masama. Kaya hindi tayo nag-aalala. Si Satanas ay bluff lang, sabi ng propeta. Hindi niya pwedeng galawin ang sino mang Amen. ipinanganak ng Diyos. Yes. Amen. Thank you, Lord.
Amen. Kaya huwag niyong isipin na mukhang si Satanas na yung bumubugbog sa akin. Hindi po, ipinaliwanag sa atin kanina, lahat yan ay pinahintulutan ng Diyos para masunod, matupad ang kasulatan. Matthew 25, ako'y nagutom. Di ba? Binigyan niyo ako ng pagkain. Wala akong damit. Ako'y nagkasakit. Ang matindi, ako'y nakulong. Tama mga kapatid. Kaya tama yan, mayroon kaming kapatid na nakulong 3 taon. Inaniman ng droga. Nakita ng judge, wala talagang kasalanan. Pinalaya siya nung 1 linggo lang. Anong gawin natin? Sabi ng judge, wala silang naipakitang matibay na ebidensya. Pwede mo silang balikan. Sabi ng magulang, wag na. At least, merong layunin ang Panginoon. Kaya nung nandun yung bata, may mga nagbibigay ng pagkain. Kasi ang ulam nila doon sa kulungan ay tuyo. Yung kanin, parang hindi pa gustong kainin ng baboy. Tama mga kapatid. Pero may mga taong bukas ang loob, nagbibigay doon ng pagkain. Di ba mga kapatid? So lahat yan ay pinahintulutan ng Panginoon. Kasi sa mga kalagayang ganon, may mga tao na hinihipo ngayon. Tama. Hallelujah. Amen. Para tayo, mga kapatid, ay mabigyan ng pabor. Tama. Kasi kung wala kayong kalagayan na ganon, walang taong lalapit sa inyo. Tama. Walang magbibigay ng kabutihan sa inyo. Right. Tama mga kapatid? So lahat yan ay pinahintulutan ng Panginoon. Kaya nga sabi ko nga, si Lord mismo, di ba? Diyos na nasa laman, ipinanganak doon sa sabsaban. Tama? Kahit man lang bahay kubo, hindi siya doon ipinanganak. Saan ba siya ipinanganak? Doon sa kung saan ipinapanganak yung mga tupa. Para sa mga tupa, dahil siya yung tupa talaga. Amen. Ng Diyos. Anong binalot sa kanya? Lampin? Hindi po. Ang binalot sa kanya, yung pangpunas dun sa mga ipinapanganak na tupa. Swaddling clothes. Tama yun. Tama mga kapatid. Kaya nga hindi siya nakilala eh. Ngayon ang Diyos uli, nanahan sa laman sa pamamagitan ng kapanganakang muli. Tama? Ngayon, doon ba siya niluwal o minanifest doon sa mga bantog? No. Hindi po. Muli, narito siya sa pamamagitan ng mga simple at Amen. mga ordinaryong mga tao. Tama. Thank you, Lord. Bakit sa dami ng mga isla sa Pilipinas, isa itong Santikon na pinili ng Panginoon? Kasi noong pa man, alam na ng Diyos na meron siyang tatawagin sa dako na ito na bahagi ng kanyang eternal na programa. Tama. Ituloy lang natin mga kapatid. So sabi niya, nalalaman natin na tayo'y sa Diyos at ang buong sanlibutan ay nakahilig sa masama. Wala na tayong magagawa ron. Amen. Sabi niya, at nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at tayo'y binigyan ng pagkaunawa. Meron ba tayo niyan? Yes, amen. Napakahalaga yung pagkaunawa. Sapagkat yan ang tunay na ebidensya na ang banal na Espiritu Santo ay nanahan sa atin. Amen. Hindi yung hindi ka na makabasag bula, kundi mga kapatid, nagkaroon tayo ng malinaw na unawa. Para ano? Ituloy natin yung pagbabasa upang ating makilala siya na totoo. Amen. Sino itong totoo? Ang Panginoon. Tama? Yes. At yun yung buhay na walang hanggan. Amen. At hindi nagtatapos. May dugtong. Brother Alvin, may dugtong. Yes, sir. Upang ating makilala siya na totoo. At tayo'y nasa Kanya na totoo. Amen. Amen. Tama mga kapatid. Yes. Bakit bahagi niya tayo eh? Amen. Part niya tayo to begin with. Yes. Napakalinaw. Yes. At tayo'y nasa Kanya na totoo. Amen. Glory. Kanino? Sa makatuwid ay sa Kanyang anak na si Hesus Kristo. Amen. Kaya tama, noong pa man nandun na tayo kay Kristo. Tama. Tama? Sa
talata ng Biblia, John 14, Amen 20, in that day you shall know that I am in the Father in me, you in me, and I in you. Nung nandito siya, tayo ay nasa Kanya. Nandito tayo ngayon na manifest, siya naman ngayon ang nasa atin. Amen. Tama. Tama? Kasi yung husband and wife, yung groom and bride, hindi naman sila dalawa. Manifestation dalawa. Pero sa spirit, sabi ng prophet, iisa lang. Amen. Tama? Thank you, Lord. Upang ating makilala siya na totoo. At tayo'y nasa Kanya na totoo. Amen. Sa makatuwid ay sa Kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos. Nakalagay ba dyan? Yes, amen. Praise the Lord. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Kaya nga po, pwede tayong magbigay ng buhay na walang hanggan. Sapagkat tayo ay bahagi niya na totoo. At ang eternal life ay walang iba, kundi yung si Kristo mismo sa panahon na yon ay nasa laman. Ngayon, nandito uli siya sa pamamagitan ng laman ng mga ordinaryong mga tao. Amen. Amen. Tama mga kapatid? Amen. Kaya nga sabi niya sa pang scripture, may isang katawan. Hindi marami. Ephesians 4, 6. May isang katawan. Hindi po marami. Isa lang. Salam. At isang espiritu. Amen. Hindi po marami. Isa lang. At yung isang espiritu na yon nanahan kay Kristo. At yung espiritu na yon na nanahan kay Kristo, ito ngayon ang nanahan sa ating lahat. Amen. Pwede bang mangyari yon? Yes, kasi eternal yon. Tama. Omniscient yun, omnipotent. Di ba mga kapatid? Omnipresent. Kaya pag nandito siya, nandun din siya ngayon. Tama. Sa Angeles, nagtitipon sila yung mga kapatiran. Sa Pasig, sa Nueva Ecija. Amen. Tama mga kapatid, hindi lang din naman tayo dito. Buong mundo. Amen. Amen. Isang espiritu, gaya naman ng pagkatawag sa inyo, sa isang pag-asa ng pagtawag sa inyo. Isang Panginoon, hindi dalawa. Kasi may mga nangangaral din, 2 lords. May 3 lords. Isa lang. Right. Isang pananampalataya, 1 revelation. Amen. 1 faith. Isang bautismo. One Lord, one faith, one baptism. bautismo lang. Isang Diyos Amen. at Ama ng lahat. Tama? Na siyang sumasaibabaw sa lahat. At anong sabi? At sumasa lahat. At nasa lahat. Nasa lahat. Sinong nasa lahat? Lahat ng kanyang pinili. Amen. Amen. Lahat ng kanyang nobya. Sabi niya, Amen. One God and Father of all, who is above all, Amen. and through all, and in you all. Amen. Saan ngayon ang Ama? Di ba nasa inyo? That's all. Nasa ating lahat. All. Yes. Kung paano, nung nandito ang Panginoon, sabi niya, ako at ang Ama ay isa, sapagkat yung Ama ay nanahan sa akin. At hindi ko ito, amen, gawa, kundi ito'y gawa niya. Wala akong gagawin maliban na ipakita muna sa akin ng Ama. Tama mga kapatid? Amen. At yan yung prinit sa ating kagabi. Amen. Sino yung nagsasabi na wala akong magagawa? Tao. Tao. Pero may magagawa ang Ama, may magagawa ang Diyos. Sino yun? Ang Diyos. Amen. Kaya nga si Kristo, siya din ay nanalangin. Tama. Hindi ang aking kalooban. Kaninong kalooban? Yung tao. Kundi ang iyong kalooban, ang Diyos. Eh nasaan yun? Nasa iyo. Tama. Tama. Parehas talaga. Tama mga kapatid, si Lord Bay nanalangin. Yes. Ngayon, tinanong si Brother Branham, kung siya na mismo yung Diyos, bakit pa siya nanalangin? Sabi ng propeta, tanungin muna kita. Ikaw ba'y naniniwala na ang Espiritu Santo nanahan sa iyo, nasa puso mo? Sabi nung nagtatanong, oo. Eh bakit ka nananalangin? Kasi ang panalangin ay isang pamamaraan ng pagsamba. Tama? So itong tao na ito ay nagsasamba sa Diyos. At alam din natin na tayo ay bahagi ng Diyos. Amen. Amen. Hindi malayo sa atin dahil lahat ng mga kahilingan natin, lahat ng karaingan natin ay niya
kanyang napapakinggan kasi hindi naman siya malayo. Nasa iyo siya. Amen. So, meron tayong mga panalangin and then siya din yung nagtuturo sa atin kung ano yung ating gagawin. Siya ang nagtuturo sa atin, nagbibigay sa atin ng karunungan, wisdom, ano ang ating gagawin. Kasi hindi naman tayo nakaupo lang. Amen. At kung meron mga pangangailangan dahil bahagi tayo ng katawan, hindi naman niya hahayaan na nakakampanti lang yung bahagi ng katawan. Oo. Kaya nga po, ang aking sinasabi ngayon, wala na po tayo sa dati. Tama, tama. Ano yung dati? Bahala ka sa buhay mo. Hindi ganun yung katawan. Kasi ang katawan, nagdadamayan. Tama. Ang katawan, nagtutulungan. Amen. Ang katawan, nagre-respetuhan. Amen. At walang pwedeng magmataas sa katawan. Amen. Tama? Hallelujah. Ang mataas dyan ay yung salita. Dahil ang salita na ito ang magbibigay ng direksyon sa katawan. Isang quote lang. Amen. Amen. Isang quote lang po mga kapatid. Hallelujah. Sabi ng prophet, putol-putulin ko na lang. Yung mga spots na lang. So sabi niya, you have something in you right now that is eternal without beginning or end. Meron kayo ngayon dyan. Hallelujah. Amen. Amen. Sabi niya, isang bagay na walang pasimula. Walang katapusan. Nasaan daw? Nasa inyo. Amen. Tama? Walang katapusan. It is the Spirit of God. It is a part of God Himself. Amen. Napansin nyo, ang ginamit na salita ay part of God. Bakit? Lahat tayo ay represented sa Diyos na ito. Hindi pwedeng angkinin ng isa. Kaya ginamit ng propeta na termino ay part of God Himself. Meron tayong bawat isa part of God Himself. Amen. It is a part of God Himself. It is the life of God. Amen. Sa atin ba yan? Yes. Amen. Kung yung buhay ng Diyos ay nasa atin, ano tayo? Amen. Sabi ni Pablo, hindi na ako. Hindi na yung aking dating buhay, kundi yung buhay na mismo ni Kristo ang nasa akin. Sino ngayon? Sabi ni Pablo, na si Kristo na nasa iyo na pag-asa ng kalwalatian. Amen. No longer I that do it. Amen. Hindi na ako ang gumagawa. Tama. Sabi ni Pablo, kundi si Kristo na ang gumagawa sa akin. Bakit? Bahagi tayo ni Kristo. Amen. Tayo ay nobya ni Kristo. Amen. At katunayan na tayo ay nobya ni Kristo, yung Espiritu Santo, yung buhay niya ay nasa atin. Yes. Hindi naman mananahan dyan yung Espiritu kung hindi ka bahagi. Tama. Kaya nga, sinasabi kanina ni Pastor Jason, kahit yung kapanganakan natin, itinalaga yan ng Diyos. Amen. Amen. Sabi niya, sa dami ng cell, sperm cell, ikaw lang ang nabuo. Tama. Bakit? Merong layunin ng Diyos. Kaya kung minsan may mga buhay tayo na binabalik-balikan yung nakaraan, kung minsan kung sino-sinong sinisisi natin, bakit nagkaganyan ito, bakit nagkaganyan. Ako ganyan lang dahil lumaki akong wasak ang pamilya. Amen. Pero nung maunawaan ko itong kapahayagan na ito, bakit pala ako nag-aalala? Nandito ako sa tunay na pamilya. Amen. Itong pamilya mismo ng Diyos. Tama mga kapatid. Amen. Kaya kahit ganun ang nangyari sa buhay ko, salamat, may nalaman ako, naunawaan ako. Meron ako palang pamilya na walang pasimula. Amen. Walang wakas. Kaya ngayon lahat ng mga pagsubok, lahat dumarating sa buhay ko, hindi ko na yon inaalitan-tan. Tama mga kapatid? May pag-uusik, bahala kayo sa buhay nyo. Amen. Basta ako, bahagi niya na totoo. Amen. Amen. Yes. Thank you, Lord. Glory. Sabi niya, last, you would be surprised at the men who have been exalted as theologians that believe that, amen, ano yun, yung eternal life means heaven and eternal punishment means hell. Wala pong eternal hell. Wala po. No such thing. Amen. Kasi kung merong eternal hell, si Satanas may eternal life. Amen. Hindi po. But do you know what does that?
It makes eternal life a matter of geography instead of a person. Karamihan ang iniisip nila eternal life, yung lugar na ating pupuntahan. Tama? Eternal life is God. The Lord Jesus Christ, nasabi ni John, bahagi tayo niya. Amen. Nandun tayo sa Kanya. Tama? Amen. How everyone could believe such a thing, that eternal life is a matter of place, is more than I know. It makes me stagger to think of it. No, sir, there's only one kind of eternal life. God does it. Amen. Ang meron lang eternal life ay Diyos. Ayan ang tanong, meron ba kayong eternal life? Yes. Kung meron kayong eternal life, sino kayo? Bahagi ba kayo niya? Amen. Yes. Kung meron kayong eternal life, bahagi kayo ng Diyos. Tama mga kapatid, hindi mo naman pwedeng angkin, meron akong eternal life. Pero hindi ako bahagi ng Diyos, small g lang ako. Hindi ako part ng capital G. Hindi po pwede po yun. Kasi sabi niya, there's only one kind of eternal life. God has it. If we have God, we have eternal life and through Him. Tama mga kapatid? Kaya, tama, our ministry is to forgive sin. Yes. Our ministry, sabi ng prophet, is to impart eternal life Amen. to the people. Hindi ka pwedeng magbigay kung wala ka. Hindi ka pwedeng magbigay kung hindi ikaw yun. Eternal life again is a person. And that is the true God. Amen. 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 And we are so blessed. Tayo ay part ng totoo na yan. Na eternal na yan. Amen. Nagkamali ba yung scripture? Hindi. Nagkamali ba si Brother Branham? Hindi po. Nagkamali lang yung isip ng tao kasi hindi ito maunawaan ng hindi sa kanya. Tama. Amen. Hindi ito maunawaan ng mga hindi taga-eternity. Pero tayo na mga taga-eternity, naunawaan natin yan. Bakit? Hindi yan lugar, kundi yan ay person. And we are identified with that person, mga kapatid, na walang beginning, walang ending. Maliwanag, tayo ay nasa Kanya to begin with. Kailan? 1985? No. Hindi. First time kong napunta dito, 1994. Amen. Hindi ko na mabilang kung ilang taon. Di ba mga kapatid? Binata ako. 30 years. Binata ako. Pagbalik ko, may anak na ako. Higit 20 anyos na. Sister Christy, first time napunta siya dito, buntis. Ang pinagbubuntis niya, yung panganay namin. Oh. Ilang taon na si Jethro? 26 na si Jethro. Bago yung binata pa ako, nandito na ako pabalik-balik. Hindi ko yun ipinagmamalaki. Merong layunin ng Panginoon. Bakit inilagay din ng Panginoon sa puso ko? Kailangan kong bumalik. Kasi unang-una akong nangaral dito. First time in my life, mag-preach dito. Sa lugar na ito. And I do believe, ngayon ko na yung nawaan, ngayon ko naintindihan, na lahat ng mga nangyari na yan ay pinahintulutan ng Panginoon. Bakit? May mga espesyal, predestinated na mga tao sa dako na ito na bahagi ng Diyos na kailangan may posisyon sa kanyang perfect position. Kasama ko si Brother Saldi, Pastor Saldi, doon sa Princess Time. Pareho kami sa sales department. Mga gala. Pero hindi ko akalain siya din ay nagpatuloy sa... Bakit? Ang Diyos ay may layunin. So, mga kapatid ko, magpatuloy lang tayo. Huwag nating pansinin yung mga paninira. Huwag nating pansinin kung ano man yung mga kritisismo. Magpatuloy tayo kasi hindi between them and you. It's between you and God. Amen. Kaya salamat sa Diyos binibigay ko kay Pastor Saldi. Amen. At tapos pansamantala. Kasi meron pa mamaya. Amen. Purihin ng Panginoon. Salamat po sa mga mensahe na ipinarating ng ating mga tagapagsalita, ng ating mga pastor. Dahil pansamantala po natin puputulin muna at siguro mamaya po ay magpatuloy na lang yung mga hindi pa nakatayo. At gusto ko muna magpasalamat sa lahat muli. Dahil idinako rito ang bawat isa. Alam natin na yun ay hindi isang
sabi nga ay nagkataon. Kung hindi talagang yun ay itinalaga ng Panginoon na kayo'y dalhin sa lugar na ito upang makarinig ng mensahe na mula sa Diyos nating na pinanampalataya na natin na ayan. Yun ay Diyos na buhay at tunay at kailanman ay hindi nagbabago. Kailanman ay sabi nga ng Panginoon mula noon hanggang ngayon hanggang sa wakas nitong mundo ay hindi nagbabago siya. Yun ang ating alam natin, yun ang katotohanan kasi ang Diyos ay kailanman ay hindi nagbago. Amen. Tayo lang ang nagbago sa Kanya. Pero alam natin ang lahat ng bagay ay itinakda kaya lahat yun ay magaganap. At sa oras pong ito ay siguro balik ko muna sa aking MC para sa panghuli nating gawain. Hello. Salamat sa Panginoon sa grabing mensahe talaga na grabe ang identity ng pride talaga pagdating sa mundo na many men poor body talaga, may mga layunin talaga ang pride dito sa mundo. Kaya tayo ang ilaw ng sanglibutan. Amen. Na nasa iba't ibang parte ng mundo. Kaya salamat sa Panginoon na isa tayo doon na taga-eternity. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Lord. Bago tayo dumako sa panghuling panalangin, offering po muna tayo. Awitin po natin, the windows are heaven. The windows of heaven are open. Hello. Hello. Glory. Windows of heaven are open. Blessings falling today. There's joy, joy, joy in my heart. Lord Jesus makes everything right. I gave me my old tattered garment. He gave me a robe of pure white. I'm feasting today on the manna, and that's why I'm happy today. The windows of heaven are open. The blessings are falling today. There's joy, joy, joy in my heart, for Jesus makes everything right. Give me my old tattered garments. He gave me a robe of pure white. I'm feasting today on the manna, and that's why I'm happy today. Amen. Lord. Amen. Hallelujah. Awitin din natin ang katapatan mo. Huling awitin bago ang huling panalangin. Amen. Patan mo, O Diyos, tunay at dakila. Pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papurit pagsambay, iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka.
tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at wala pantay sa aming puso, sa aming buhay. Papuri pagsambay iaalay, bukas noon ngayon magpakailanman, walhatiin ka. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi ko sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi ko sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa amin. Amen. And, Thank you, Lord. and para sa pangaling panalangin, pinigay ko kay Pastor Henry ang pag-lead. Amen. Tayo po ay tumayo. Yes. Amen. Tayo'y manalangin sa Panginoon. Dakilan naming Diyos, kami Lord ay nagpapasalamat sa iyong mga salita na aming napakinggan, na siyang tunay, Panginoon, na nagbibigay sa amin ng kaaliwan. Bagamat may mga pagsubok pa na aming pinagdadaanan, ngunit salamat na pinapaunawa mo sa amin, ipinapahayag mo sa amin kung saan kami tutungo. Ipinapahayag mo sa amin na ang lahat ng ito ay malapit ng magwakas at kami na ay sasayo magpakailan-kailan tumal. At nawa ito ang magbigay sa amin ng inspirasyon, magbigay ng kalakasan, sigla sa mga kapatiran, lalo sa dako na ito, bagamat malayo ang kanilang dako, malayo ang mga kapatiran na pwede silang makipagpisan sa gawain, ngunit alam ko na hindi mo sila pinababayaan, sapagkat kung kami ay bahagi mo, ang Espiritu ay walang limitasyon, Panginoon. I pray na ikaw, Panginoon, ang tumugon sa anumang kahilingan ng mga kapatiran. Ito man ay material, physical, Lord, higit sa lahat sa spiritual, sapagkat sinabi mo, unahin namin ang iyong kaharian at ang lahat ng bagay ay pawang idaragdag mo sa amin. And I pray, Lord, na
Ikaw, Panginoon, ang siyang magpatuloy pa ng kagalakan. Ikaw ang magpuno sa expectation namin mamayang hapon at sa aming pansamantala na break. I pray, Lord, na ikaw, Panginoon, ang siyang patuloy na maglagay ng kagalakan sa aming mga puso. Patuloy mo ding pagpalain ang mga kamay na ginamit mo sa pagkakaloob at ibalik, Panginoon, ang higit pa sa mga pagpapalang ito. Maraming salamat, Lord, sa iyo namin ibinabalik ang lahat ng papuri, pasasalamat, pagdakila sa iyong matamis, makapangyarihan na pangalan, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ito, Panginoon, ang aming dalangin. Amen. Amen. God bless, mga kapatid. Siguro maganda, mag-ano muna tayo, picture. Yes. Para meron tayong remembrance. Shalom. Muna kayo dito sa harap. Shalom.